Ang mga bulong sa kagubatan ay magpapapagtaka sa iyo tungkol sa katotohanan. May sapat ka bang tapang upang sirain ang sumpa ng tagabantay? Kumusta sa lahat? Ngayong gabi kami ay nakaupo sa paligid ng isang imaginaryong apoy na ang mga kumikislap na ilaw ay tumatama sa mga itim na puno kung saan ang mga misteryo ay nagtatago sa dilim. Isipin na may hawak kang mainit na tsokolate. Ang init ay kumakalat sa iyong mga palad habang ang malamig na hangin ay dumadaan sa mga sanga na lumilikha ng mga bulong na parang hindi pa nasasabing kwento. Hindi ito ordinaryong gabi, may isang bagay na nagtatago doon at dadalhin ko kayo sa isang alaala na nagpapabilis ng tibok ng aking puso sa tuwing naaalala ko ito. Isang matapang na katotohanan. May mga lugar sa mundo kung saan ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay buhay. Ito ay humihinga. At alam nito ang iyong pangalan. Kaya, bago ka masyadong maging komportable, maglaan ng oras upang ilike ang video at mag-subscribe. Mag-iwan ng komento para sabihin sa akin kung saan ka nanonood at anong oras na dyan sa inyo. Ngayon, patayin ang mga ilaw. Pakabuksan ang ventilador para lumikha ng kaunting puting ingay. At simulan natin ang paglalakbay ngayong gabi. Naalala ko pa ang gabing iyon. Nang unang beses akong makarating sa Small Fry Lake, isang liblib na lugar. Napapaligiran ng makakapal na kagubatan kung saan kahit ang GPS ay parang tumangging magbigay ng direksyon. Hindi ako pumunta roon para maghanap ng gulo. Isa lamang itong hiking trip para takasan ang ingay ng lungsod. Pero nang itayo ko ang aking tolda malapit sa pampang ng lawa, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin na parang may nagmamasid mula sa malayo. Ang lawa ay tahimik. Ang tubig ay parang salamin na sumasalamin sa mga malabong bituin sa kalangitan. Pero may mali. Ang mga kuliglig na karaniwang umaawit na parang koro ay biglang tumahimik. Naramdaman ko ang isang lamig, hindi mula sa hangin, kundi mula sa kaibuturan ng aking mga buto. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na imahinasyon ko lang iyon. Pero pagkatapos, habang nakaupo ako sa tabi ng maliit na apoy, isang tunog ang narinig ko, hindi ang pagkabasag ng sanga, kundi isang tunog na may ritmo, tulad ng mabagal at pantay na mga hakbang na umiikot sa paligid ng aking tolda. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking pocket knife. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Sinusubukang tumagos sa dilim. Wala akong nakita. Tanging mga mahahabang anino ng mga puno na gumagalaw na parang payat na mga daliri. Nagtaka ako kung nababaliw na ba ako. Pero pagkatapos, mula sa lawa, isang bulong ang narinig ko, hindi boses ng tao, kundi isang bagay na mas malalim, mas sinauna, na parang ang tubig mismo ang nagsasalita sa akin. Ang karunungan ng matatanda na natutunan ko noong gabing iyon minsan. Ang iyong intuition ang tanging parola sa dilim, pakinggan ito. Kahit sabihin ng lohika na baliwalain ito. Isang kakaibang katotohanan. Ang Small Fry Lake ay wala sa anumang opisyal na record ng heolohiya na parang hindi ito umiiral. At sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang siyentipiko na ipaliwanag kung bakit ang mga liblib na lugar na tulad nito ay nagpaparamdam sa tao na hinuhuli sila. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Bawat maliit na tunog, mula sa kaluskos ng mga dahon hanggang sa mahinang hampas ng tubig, ay nagpapagulat sa akin. Nang sumikat ang umaga, inipon ko ang aking mga gamit. Pero ang pakiramdam na sinusundan ako ay nanatili, na parang anino na hindi umaalis. Ang pakiramdam na hinuhuli ay hindi umalis sa akin. Kahit na ang liwanag ng umaga ay tumagos sa makakapal na puno. Inipon ko ang aking tolda. Sinisikap na pakikalmahan ang sarili ko na ito ay isang gabing walang tulog lamang at sobrang aktibong imahinasyon. Pero habang naglalakad ako sa landas na papalabas mula sa Small Fry Lake,
Ang bawat hakbang ay parang masyadong malakas ang tunog, na parang ang kagubatan ay nakikinig. Ang mga sangga ay gumagalaw kahit walang hangin, at makapapaniwala ako na sa gilid ng aking mata. Nakakita ako ng anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ito tao masyadong mabilis. Masyadong malabo. Tulad ng isang usok na natutunaw sa hangin. Binilisan ko ang aking lakad. Ang backpack ay tumatama sa aking likod. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa pagod kundi dahil sa pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Huminto ako sa tabi ng isang maliit na sapa para kumuha ng tubig. Pero nang yumuko ako, napansin ko na ang tubig ay hindi sumasalamin sa aking mukha. Sa halip, may ipinakita ito isang malabong hugis, tulad ng isang mukha na walang mga detalye, na lumulutang sa likod ng aking balikat. Lumingon ako, pero wala roon kundi ang mga tahimik na palumpong. Noon ko nagsimulang magtaka kung ang kagubatang ito ay talagang kagubatan o isang bagay na buhay. May kamalayan na naglalaro sa akin. Naalala ko ang sinabi ng aking lola. May mga lugar sa mundong ito na hindi para sa tao. At kung pumasok ka, kailangan mong magbayad ng presyo. Iyan ang malalim na pananaw ko. Ngayon ang ilang lugar ay hindi tinatanggap ka at napagtanto mo ito kapag huli na. Isang kakaibang katotohanan. Ang mga sapa sa lugar na ito, ayon sa mga lokal, ay minsan umaagos pabalik ng walang paliwanag mula sa agham. At sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang ekolohista na ipaliwanag kung bakit ang mga halaman dito ay parang lumalaki sa mga hindi natural na pattern, na parang inayos upang maligaw ka. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sinusubukang hanapin ang labasan. Pero ang mga landas ay parang nagbabago. Umiikot sa mga paraang wala sa aking mapa. Sa tuwing akala ko malapit na ako sa labasan, napapabalik ako malapit sa lawa, na parang ang kagubatan ay sadyang hinintay ako. Sa ikalawang gabi, nagkampo ako sa isang maliit na bukas na lugar. Umaasa na ang bukas na espasyo ay magpapabawas ng pakiramdam ng pagkakasakal. Pero ang dilim dito ay mas makapal, tulad ng isang kumot na bumibigat sa aking dibdib. Narinig ko ang tunog ng pagkabasag ng sanga. Ngayon ay mas malapit, mas malinaw. Sumigaw ako. May tao ba dyan? Pero katahimikan lamang ang sumagot, isang nakakatakot na katahimikan na parang ang kagubatan ay hinintay ang hininga nito. Hindi ako nangahas matulog. Nakaupo at yakap ang aking mga tuhod. Ang mga mata ay nakadikit sa dilim. Pagkatapos, narinig ko ito, isang mahinang tawa. Hindi mula sa tao, kundi tulad ng hangin na binago sa isang tunog na nangungutya. Ito ay nanggaling sa lahat ng direksyon, kaya hindi ko matukoy ang pinagmulan. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong manatiling kalmado. Pero sa kaibuturan, alam ko may isang bagay sa kagubatang ito na nangangaso sa akin, at ito ay natutuwa sa larong ito. Gising ako buong gabi ng ikalawang araw. Ang mga mata ay nakatuon sa dilim, naghihintay ng anumang senyales na magpapakita ng hinintay ko. Pero ang kagubatan ay sumagot lamang ng katahimikan, maliban sa mga kakaibang bulong, na parang ang mga puno ay nag-uusap sa isang wika na hindi ko naiintindihan. Nang sumikat ang bukang liwayway, nagpasya akong hindi na ako maaaring tumakas ng walang humpay. Kung ang kagubatang ito ay gustong maglaro ng pusa't daga, susubukan kong maunawaan ang mga patakaran. Kinuha ko ang aking notebook. Isinulat ang bawat detalye, ang mga tunog, ang mga anino, ang tubig na hindi sumasalamin. Baka kung maunawaan ko, makakalabas ako. Nagsimula akong maglakad ng mas malalim sa kagubatan. Hindi para hanapin ang labasan, kundi para maghanap ng sagot. Ang mga landas ay parang walang katapusang umiikot. Pero napansin ko, ang isang kakaibang bagay, ang mga sinaunang puno dito ay tumutubo sa isang pattern, tulad ng isang malaking bilog, na ang Small Fry Lake
ay nasa gitna. Iginihit ko ang pattern na ito sa aking notebook. Pakiramdam ko ay nilulutas ko ang isang sinaunang palaisipan. Pagkatapos, narinig ko ito ang bulong. Ngayon ay mas malinaw, tulad ng isang boses na hinintay na nanggaling sa mga puno. Umalis ka. Paulit-ulit ito. Hindi sa salita kundi sa isang pakiramdam na bumibigat sa aking isipan. Huminto ako. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Nagtataka kung nababaliw na ba ako o talagang nagsasalita ang kagubatan sa akin. Ang karunungan ng matatanda na natutunan ko ngayon minsan, para harapin ang takot, kailangan mong lakaran ito sa halip na tumakas. Isang kakaibang katotohanan. Ang mga sinaunang puno dito ay sinasabing tumubo bago pa itinatag ang pinakamalapit na bayan, pero walang record na nagsasabi ng kanilang edad. Sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang botanista na ipaliwanag kung bakit ang mga punong ito ay parang hindi nalalagas ang mga dahon. Kahit sa matinding taglamig, nagpatuloy ako sa paglalakad. Pakiramdam ko ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin ng mas malapit sa isang sikreto na ayaw ipakita ng kagubatan. Bigla, nakakita ako ng isang maliit na bukas na lugar sa pagitan ng mga puno, kung saan ang sikat ng araw ay tumatama tulad ng isang spotlight. Doon, nakita ko ang isang malaking bato na may mga kakaibang ukit, hindi mga letra, kundi mga spiral na guhit na parang inukit ng kamay na hindi tao. Umupo ako sa tabi ng bato. Sinusubukang iguhit ang mga ukit. Ang bawat linya ay parang nagsasabi ng isang kwento, pero hindi ko maunawaan. Ang bulong ay muling narinig. Ngayon ay mas malapit, na parang nanggaling mismo sa bato. Naramdaman ko ang isang lamig na tumakbo sa aking gulugod, pero hindi ako tumakas. Sa halip, inilagay ko ang aking kamay sa bato. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang tibok mahinahon, pantay, tulad ng tibok ng puso ng kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang hinintay ko, pero isang bagay ang sigurado ko, ang Small Fry Lake at ang kagubatang ito ay hindi lamang isang lugar. Sila ay isang entidad at pumasok ako sa kanilang teritoryo nang walang imbitasyon. Nakaupo ako roon. Ang kamay ay nakapatong pa rin sa batong puno ng mga ukit. Nararamdaman ang kakaibang tibok na parang buhay ang kagubatan. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa mga puno ay nagsimulang maglaho. At alam ko na hindi ako maaaring manatili ng mas matagal. Tumayo ako. Itinago ang aking notebook at nagpa siya na magpatuloy. Kahit hindi sigurado kung saan ako patungo. Ang mga bulong mula sa mga puno ay parang tumigil. Pero ang pakiramdam na sinusundan ay nanatili sa akin. Tulad ng isang aninong hindi nakikita, naglakad ako. Sinusubukang manatiling kalmado, pero ang bawat kaluskos ng dahon sa ilalim ng aking paa ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Pagkatapos, nakita ko siya, isang matandang lalaki. Nakatayo sa gitna ng mga palumpong na parang naroon na siya bago pa ako dumating. Nakasuot siya ng isang basahan na jacket. Ang mukha ay puno ng mga kunot, pero ang mga mata ay kumikinang, na parang kaya nilang tumagos sa akin. "Hindi ka dapat narito," sabi niya. Ang boses ay mababa at paos, tulad ng hangin na dumadaan sa bato. Tinanong ko kung sino siya, pero umiling lamang siya at sinenyasan akong sumunod. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko na kailangan ko siyang pagkatiwalaan. Naglakad kami sa mga kurbadong landas at sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa Small Fry Lake, mga kwentong wala sa anumang aklat. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang komunidad na dating nakatira malapit sa lawa. Maraming siglo na ang nakalipas, mga hinintay na sumasamba sa isang bagay sa kagubatan. Tinawag nila itong ang tagabantay, isang entidad na hindi Diyos, hindi rin demonyo, kundi isang bagay na mas sinauna kaysa sa dalawa. Ayon sa kanya, ang kagubatang ito ay hindi lamang mga puno, ito ang teritoryo ng tagabantay.
at ang mga nanghihimasok ay madalas na hindi na nakakaalis. Naramdaman ko ang isang lamig habang siya ay nagsasalaysay, pero hindi ko mapigilan ang pakikinig. Huminto siya sa tabi ng isang malaking sinaunang puno. Itinuro ang isang ukit na spiral na katulad ng nakita ko sa bato. "Ito ay babala," sabi niya. Pero walang nakikinig. Ang karunungan ng matatanda ngayon, palaging may iniiwang bakas ang kasaysayan. Pero ang mga nakikinig lamang ang nakakaunawa. Isang kakaibang katotohanan sinasabi ng mga lokal na ang mga ibon ay hindi kailanman lumilipad sa ibabaw ng Small Fry Lake, na parang alam nila ang isang bagay na hindi natin alam. Sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang antropologo na ipaliwanag kung bakit ang mga kwentong bayan dito ay palaging binabanggit ang isang entidad na walang pangalan, pero hindi kailanman inilalarawan ang hugis nito. Nang umalis ang matanda, nawala siya sa kagubatan na parang hindi kailanman umiral. Naramdaman ko na parang binigyan ako ng isang piraso ng palaisipan, pero marami pa akong hindi naiintindihan. Nakatayo ako roon, tinitingnan ang direksyong pinuntahan niya. Nagtataka kung talagang tao ba siya o bahagi lamang ng kagubatang ito. Matapos mawala ang matanda sa kagubatan, nakatayo ako roon, nakatitig sa spiral na ukit sa puno. Pakiramdam ko ay hinawakan ko ang isang sikreto na masyadong malaki para maunawaan. Nagpasya akong hindi muna bumalik sa lawa. May isang bagay sa kwento ng matanda na nagpaisip sa akin na ang sagot ay hindi nasa tubig, kundi sa kailaliman ng kagubatan. Kinuha ko ang aking notebook. Isinulat ang sinabi niya tungkol sa tagabantay at ang mga kakaibang ukit. Ang bawat hakbang ko ay mas mabigat, na parang sinusubukan akong pigilan ng kagubatan. Pero hindi ako makatigil. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Naglakad ako sa mga makitid na landas, kung saan halos hindi naabot ng liwanag ng araw. Pagkatapos, nakakita ako ng isang bagay na nagpahinto sa akin, isang lumang pundasyon ng bato, halos natakpan ng lumot, na nasa gitna ng isang maliit na bukas na lugar. Parang labi ito ng isang sinaunang istruktura. Marahil isang altar o lugar ng pagtitipon. Sa ibabaw ng bato, nakita ko ang mga spiral na ukit na katulad ng nasa bato at puno noon. Lumuhod ako, hinawi ang lumot, at napagtanto ko na ang mga ukit na ito ay hindi lamang dekorasyon. Nagsasabi sila ng kwento. Isang kwento ng sakripisyo, ng isang kasunduan sa isang bagay na hindi kabilang sa mundong ito. Naramdaman ko ang isang lamig. Hindi dahil sa malamig, kundi dahil alam ko na hinukay ko ang isang nakalimutang nakaraan. Ang karunungan ng matatanda ngayon minsan ayaw maungkat ng nakaraan. At ang paghukay dito ay tulad ng pagpapagising sa isang natutulog na halimaw. Isang kakaibang katotohanan sinasabi ng mga lokal na ang lupa sa paligid ng Small Fry Lake ay hindi kailanman tumutubo ng damo, kahit ang mga kondisyon ng kalikasan ay perpekto para rito. Sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang arkeologo na ipaliwanag kung bakit ang mga labi tulad nito ay hindi lumilitaw sa anumang record ng kasaysayan ng lugar. Umupo ako sa tabi ng pundasyon. Sinusubukang ayusin ang mga piraso, ang mga ukit, ang tagabantay. Ang komunidad na nawala lahat ay magkakaugnay, pero hindi ko pa rin makita ang buong larawan. Bigla, narinig ko ang isang tunog, isang mahinang ungol na parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Napaupo ako. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Lumilingon pero tanging dilim sa pagitan ng mga puno ang nakita ko. Ang kagubatan ay parang humihigpit sa paligid ko, na parang alam nito na masyado na akong lumalim. Hindi ako tumakas. Kahit na ang bawat instinto ko ay sumisigaw na gawin ko iyon, sa halip, kumuha ako ng piraso ng uling mula sa isang naapoy na apoy at iginuhit ang mga ukit sa aking notebook. Ang bawat guhit ay parang nagpapabigat sa hangin, na parang nilalabag ko ang isang ipinagbabawal na panuntunan.
Nang matapos ako, halos wala na ang liwanag ng araw at isang makapal na hamog ang nagsimulang gumapang sa kagubatan. Tinatakpan ang lahat sa paligid. Naramdaman ko ang isang presensya, hindi tao, hindi hayop, kundi isang bagay na sinauna na nagmamasid sa akin mula sa hamog. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking notebook. Nagtataka kung lumalapit ba ako sa katotohanan o hinintay ko lang ang sarili ko sa panganib. Ang makapal na hamog ay bumalot sa akin na parang sinusubukang itago ng kagubatan ang mga sikreto nito. Ang notebook sa aking kamay ay ngayon ay mabigat. Hindi lamang dahil sa mga pahina, kundi dahil sa bigat ng mga isinulat ko, ang mga ukit, ang mga kwento, at ang pakiramdam na masyado na akong lumalim sa isang bagay na hindi dapat ginagalaw. Tumayo ako. Nagpa siya na magpatuloy. Kahit na nanginginig ang aking mga paa, isang kumikislap na liwanag sa hamog ang nakakuha ng aking atensyon, isang maliit na tuldok na kumikislap tulad ng isang will-o'-the-wisp. Dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ito natural na liwanag, kundi parang isang imbitasyon o marahil isang bitag. Sumunod ako sa liwanag. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa pocket knife na parang anting-anting. Ang liwanag ay gumabay sa akin sa mga makitid na landas, kung saan ang mga ugat ng puno ay lumilitaw tulad ng mga daliring sinusubukang humawak. Naramdaman ko na nagbabago ang kagubatan ng hangin ay naging mabigat, na parang humihinga ito kasabay ko. Ang bulong ay muling narinig, pero ngayon ay hindi mula sa mga puno, kundi mula sa harapan, kung saan kumikislap ang liwanag. Halika, parang sinasabi nito, kahit walang salita. Nagtaka ako kung sinusunod ko ba ang sarili kong kagustuhan o hinintay ako ng isang bagay. Ang karunungan ng matatanda, ngayon minsan, ang liwanag ay hindi ang daan palabas, kundi ang landas patungo sa mas malalim na dilim. Isang kakaibang katotohanan sinasabi ng mga lokal na ang mga will-o'-the-wisp sa Small Fry Lake ay madalas lumilitaw bago may nawawalang tao. Sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang pisiko na ipaliwanag kung bakit ang mga penomenong ito ng liwanag ay hindi sumusunod sa mga batas ng optika. Nagpatuloy ako. Ang liwanag ay gumabay sa akin sa isa pang bukas na lugar, kung saan nakakita ako ng kakaibang istruktura, isang bilog ng mga bato na may malalim na hukay sa gitna, tulad ng isang sinaunang balon. Ang liwanag ay huminto, lumulutang sa ibabaw ng hukay. Pagkatapos ay nawala. Iniwan ako sa dilim. Lumapit ako. Nararamdaman ang isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa akin. Nang tumingin ako sa hukay, wala akong nakitang ilalim, tanging walang katapusang dilim at isang mahinang ungol, katulad ng narinig ko noon, pero mas malakas, na parang tinutukoy ang pangalan ko. Umurong ako. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Pero isang bahagi ko ang gustong tumalon. Gustong malaman kung ano ang naghihintay. Umiling ako. Sinusubukang manatiling gising. Pero ang kagubatan ay parang bumubulong sa aking isipan. Hinintay akong sumulong. Hindi ko alam kung ano ang hinintay ko, takot, kuryosidad, o ang kagubatan mismo. Pero isang bagay ang sigurado ko, ang liwanag na iyon ay hindi kaibigan ko. At ang hukay na iyon ay hindi lugar na dapat lapitan. Nakatayo ako roon, ilang hakbang lamang mula sa hukay. Nararamdaman na parang hinintay ako ng kagubatan. Ang hininga nito ay nahalo sa hamog. Ang ungol mula sa hukay ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking ulo, tulad ng isang nakakatakot na oyayi. Hinintay akong lumapit pa, pero lumaban ako. Umatras. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa notebook na parang anting-anting. Alam ko na kung hinintay ko ang sarili kong mahila, baka hindi na ako makabalik. Humarap ako. Mabilis na naglakad palayo sa bilog ng mga bato. Sinusubukang hanapin ang landas. Pero parang nagbago ang kagubatan. Ang mga sinaunang puno ay ngayon
ay mas magkalapit na parang nagsasara upang panatilihin ako sa loob. Nagpatuloy ako. Ang puso ay mabilis na tumitibok hanggang sa matisod ko ang isang bagay sa ilalim ng mga dahon, isang piraso ng kalawang na metal. Kalahating nakabaon sa lupa. Lumuhod ako. Hinukay ito. At napagtanto ko na ito ay isang lumang pilak na locket na may ukit na spiral na katulad ng mga nakita ko. Sa loob ng locket ay isang piraso ng dilaw na papel na may malabong sulat kamay. Huwag pagkatiwalaan ng liwanag. Natigilan ang puso ko. Sino ang nag-iwan nito? At bakit parang babala ito na para sa akin? Inilagay ko ang locket sa bulsa. Nagpasya na ito ay mahalagang clue. Ang kagubatang ito ay hindi lamang nagtatago ng sikreto, sinusubukan nitong itago ang isang katotohanan. Ang karunungan ng matatanda ngayon, palaging may iniiwang bakas ang mga sikreto, pero ang mga sapat lamang ang tapang ang maghahabol sa kanila. Isang kakaibang katotohanan sinasabi ng mga lokal na ang mga personal na gamit, tulad ng locket, ay madalas na natatagpuan malapit sa Small Fry Lake, pero walang nangangahas na panatilihin ang mga ito ng matagal. Sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang historiador na ipaliwanag kung bakit walang record ng mga nawawalang tao sa lugar na ito, kahit puno ng mga kwentong bayan ang ganitong mga kwento. Nagpatuloy ako. Nararamdaman na sinusundan ng kagubatan ang bawat hakbang ko. Pagkatapos, narinig ko ito isang malakas na tunog, tulad ng pagbagsak ng puno, na nanggaling sa likuran. Lumingon ako, pero tanging dilim at hamog ang nakita ko. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman ko ito ang tagabantay, o anumang nagtatago sa kagubatang ito, ay lumalapit na. Hindi ako tumakas. Kahit na ang bawat selula sa aking katawan ay sumisigaw na gawin ko iyon. Sa halip, nakinig ako. Ang bulong ay ngayon ay mas malinaw, tulad ng isang koro ng mga boses na hindi tao, paulit-ulit na nagsasabi ng isang salita manatili. Umiling ako. Sinasabi sa sarili ko na hindi ko hihintayin ang kagubatan na kontrolin ako. Pero nang humarap ako, nakita ko ulit ang kumikislap na liwanag na iyon. Malayo, na parang naghihintay sa akin. Alam ko na ang katotohanan. Anumang iyon, ay nasa kung saan hinintay ako ng liwanag na iyon. Pero sa pagkakataong ito, nagtaka ako kung may sapat ba akong lakas para harapin ito, o magiging isa lamang akong bahagi ng nakakatakot na kwento ng kagubatan. Ang kumikislap na liwanag ay naroon pa rin, malayo sa hamog. Tulad ng isang will-o'-the-wisp na hinintay akong lumapit, mahigpit kong hinawakan ang locket sa aking bulsa. Ang mga salitang, "Huwag pagkatiwalaan ng liwanag," ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Pero ang kuryosidad, o marahil ang katangahan, ay nagpapanatili sa akin na hindi makatalikod. Naglakad ako. Ang bawat hakbang ay parang isang hamon sa kagubatan, sa tagabantay, o anumang bagay na kumukontrol sa lugar na ito. Ang hamog ay parang lumalapot, bumabalot sa akin tulad ng mga hindi nakikitang daliri, at ang mga bulong ay hindi na salita, naging isang presyon na bumibigat sa aking isipan, na nagpaparamdam na nawawala ang aking kalooban. Pagkatapos, nakarating ako sa isang mas malawak na bukas na lugar, kung saan huminto ang liwanag. Walang bilog ng mga bato, walang hukay, tanging isang napakalaking puno. Ang balat nito ay magaspang, baluktot tulad ng isang mukha na nasa sakit. Ang liwanag ay lumulutang sa harap nito, at sa unang pagkakataon, mas malinaw ko itong nakita. Hindi ito apoy, kundi isang bola ng malabong liwanag na parang naglalaman ng mga gumagalaw na larawan, mga mukha, eksena, mga sandali ng takot at sakit. Natigilan ako. Napagtanto na ito ay hindi liwanag na gabay, kundi isang alaala. Isang alaala ng kagubatan. At pagkatapos, naramdaman ko ito isang presensya, hindi sa likuran o paligid,
kundi sa loob ko na parang binabasa ang bawat iniisip ko. Ang karunungan ng matatanda ngayon. Ang pagharap sa takot ay hindi pagkatalo dito, kundi ang pagtanggap na maaari itong magbago sa iyo magpakailanman. Isang kakaibang katotohanan. Sinasabi ng mga lokal na ang mga tumititig ng matagal sa Will-o'-the-Wisp dito ay madalas nakakalimutan ang kanilang sariling pangalan. Sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang psikologo na ipaliwanag kung bakit ang mga ganitong karanasan ay maaaring magulo sa pagkakakilanlan ng isang tao sa sarili. Lumapit ako, kahit na ang bawat instinto ay sumisigaw na tumakas. Ang liwanag ay nagsimulang maglaho at ang puno ay parang gumagalaw hindi dahil sa hangin, kundi na parang humihinga ito. Narinig ko ang isang bulong. Ngayon ay mas malinaw. Kabilang ka rito. Umatras ako. Ang puso ay mabilis na tumitibok, pero hindi ako hinabol ng liwanag. Sa halip, ito ay nawala. Iniwan akong nakaharap sa puno at sa aking sariling takot. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo roon. Pero nang magsimulang maglaho ang hamog, napansin ko na nanginginig ako. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil nakita ko ang isang bahagi ng katotohanan. Ang tagabantay ay hindi lamang isang entidad. Ito ang kagubatan, ang lawa, ang lahat dito. At ako, sa ilang paraan, ay naging bahagi ng kwento nito. Humarap ako, nagpasya na kahit ano ang katotohanan, hindi ko hihintayin na lamunin ako nito. Pero sa kaibuturan, alam ko na ang paghaharap na ito ay hindi pa tapos. Tumalikod ako sa baluktot na puno. Ang liwanag ay nawala na, pero ang pakiramdam na inaangkin ay nanatili sa akin, na parang ang kagubatan ay nagtanim ng isang binhi sa aking isipan. Naglakad ako, sinusubukang hanapin ang labasan ng kagubatan, pero ang bawat landas ay parang nagdadala sa akin pabalik sa simula, malapit sa Small Fry Lake, kung saan ang tubig ay nanatiling kalmado, sumasalamin sa gabing kalangitan tulad ng isang itim na salamin. Kinuha ko ang locket mula sa bulsa. Tiningnan muli ang mga salitang, "Huwag pagkatiwalaan ng liwanag." At napagtanto ko na ang liwanag ay hindi lamang ang hindi ko dapat pagkatiwalaan. Ang kagubatang ito, kasama ang mga spiral na ukit, mga bulong, at ang tagabantay, ay sinusubukang panatilihin ako na parang ako ay bahagi ng isang sinaunang sumpa. Umupo ako sa pampang ng lawa. Binuksan ang aking notebook. Binasa muli ang aking mga tala. Ang bawat ukit, bawat kwento ng matanda, bawat kumikislap na liwanag, lahat ay tumuturo sa isang katotohanan. Ang Small Fry Lake ay hindi lamang isang lugar, kundi ang sentro ng isang sinaunang kasunduan. Ang mga dating nakatira rito ay nag-alay ng isang bagay upang pakikalmahan ang tagabantay, pero nasira ang kasunduan. At ngayon, ang kagubatan ay naghihintay na maningil muli. Naramdaman ko ang isang lamig habang iniisip ko ito. Naging bahagi ba ako ng kabayarang iyon nang hindi sinasadya? Ang bulong ay muling narinig, ngayon mula sa tubig. Malinaw na naririnig ko ang bawat salita. Nakita mo na. Kailangan mong manatili. Ang karunungan ng matatanda. Ngayon minsan, ang katotohanan ay hindi nagpapalaya sa iyo. Ito ay nagbibigkis sa iyo sa isang kapalaran na hindi mo pinili. Isang kakaibang katotohanan, sinasabi ng mga lokal, na ang mga isda sa Small Fry Lake ay hindi kailanman lumalangoy sa ibabaw ng tubig, na parang natatakot sila sa isang bagay na nagtatago sa ilalim. Sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang historyador na ipaliwanag kung bakit walang record ng komunidad na dating nakatira rito. Kahit ang mga bakas nila ay nananatili. Tumayo ako. Nagpasya na hindi ko hihintayin ang sumpang ito. Nahilahin ako pababa. Naghahagis ako ng bato sa lawa. Pinanood ang mga alon na kumalat. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang larawan sa tubig. Hindi ang aking mukha, kundi 12 ng mukha.
Mga dating dumating bago ako. Lahat ay nakakulong sa tingin ng tagabantay. Tumalikod ako. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Pero alam ko na hindi ako makakatakas magpakailanman. Kung nais ako ng sumpang ito, kailangan nitong harapin ako. Kinuha ko ang piraso ng uling mula sa bulsa. Iginuhit ang isang spiral na ukit sa isang bato sa malapit. Pero sa pagkakataong ito, iginuhit ko ito ng baligtad. Bilang isang hamon sa kagubatan, ang bulong ay tumigil at sa isang sandali, naramdaman ko na natigilan ang kagubatan na parang nagulat sa aking ginawa. Pero alam ko na ito ay hindi ang katapusan. Ang sumpa ng Small Fry Lake ay naroon pa rin. At ako ay nagpapaliban lamang sa hindi maiiwasan. Nakatayo ako sa pampang ng Small Fry Lake. Ang bato na may baligtad na spiral na ukit ay naroon pa rin. Tulad ng isang tahimik na deklarasyon ng digmaan laban sa kagubatan. Tumigil ang mga bulong. Pero ang katahimikan ay mas nakakatakot pa. Mabigat ito na parang naghihintay ang kagubatan ng susunod kong kilos. Alam ko na hindi ako maaring manatili ng matagal, pero ang pag-alis ay parang pagsuko. Binuksan ko ang aking notebook, tiningnan ang mga tala, mga ukit, at ang locket na may babala. Ang bawat piraso ay nagdadala sa akin sa isang konklusyon. Ng sumpa ng Small Fry Lake ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang pangako, isang kasunduan na hindi ko sinasadyang nadawit. Pero ayaw kong maging susunod na biktima. Nagpasya akong gumawa ng isang huling bagay bago umalis. Kinuha ko ang piraso ng uling. Iginuhit ang isang malaking bilog sa paligid ng baligtad na spiral na ukit sa bato bilang paraan upang sirain ang siklo, upang sabihin sa tagabantay na tumatanggi akong makulong. Nang matapos ko, isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang isang bulong mula sa lawa. Pero sa pagkakataong ito ay hindi bulong parang isang buntong hininga na parang tinanggap ng kagubatan ng aking hamon. Tumayo ako. Ang backpack ay nasa balikat at nagsimulang maglakad. Sa pagkakataong ito ay hindi lumilingon. Ang landas ay parang naging mas diretsyo, na parang ang kagubatan, kahit hindi gusto, ay hinintay akong umalis. Ang karunungan ng matatanda ngayon minsan. Ang tagumpay ay hindi pagkatalo sa dilim, kundi ang pag-aaral na maglakad kasabay nito ng hindi nilalamon. Isang kakaibang katotohanan sinasabi ng mga lokal na ang mga umalis sa Small Fry Lake ay madalas na napapanaginipan ito habang buhay, na parang hindi talaga sila hinintay ng kagubatan. Sa akademikong paraan, hinahamon ko ang sinumang psikologo na ipaliwanag kung bakit ang mga lugar na tulad nito ay nagiiwan ng permanenteng bakas sa isipan ng tao. Nang umalis ako sa kagubatan, ang liwanag ng araw ay sa wakas ay tumagos sa mga puno at naramdaman ko ang isang kaginhawahan, hindi dahil nakalabas ako, kundi dahil hinintay ko ito at ako pa rin ang sarili ko. Habang nakaupo ako rito, ikinukwento ang kwentong ito. Nararamdaman ko pa rin ang lamig ng Small Fry Lake, tulad ng isang alaala na hindi kailanman maglalaho. Pero ngayon, ito ay bahagi ko, hindi ang bagay na kumokontrol sa akin. Bumulong ako ng mga huling salita. Tulad ng isang pangako sa sarili ko, nakita ko na. Pero hindi ako mananatili. Ipikit ang mga mata, huminga ng malalim, at hayaang maglaho ang dilim sa liwanag. Tapos na ang kwentong ito. Pero ang kagubatan ay naroon pa rin, naghihintay sa susunod. Ang paglalakbay ko sa Small Fry Lake ay isang paglalakbay sa dilim, kung saan ang kagubatan at lawa ay hindi lamang tanawin, kundi isang buhay na entidad na tinutukoy bilang tagabantay. Mula sa mga bulong sa mga puno hanggang sa will-o'-the-wisp na gumabay sa akin sa panganib, bawat sandali ay hinintay ang aking katinuan at tapang. Ang mga spiral na ukit, lumang locket, at mga labi na nakalimutan ay nagbunyag ng isang sinaunang sumpa.
Napinilit akong harapin ang tanong, makakalabas ba ako o magiging bahagi ng nakakatakot na kwentong ito? Iginihit ko ang baligtad na ukit, hinintay ang kagubatan, at natagpuan ang kapayapaan, pero hindi nang walang bayad. Ang Small Fry Lake ay nag-iwan sa akin ng alaala na hindi kailanman maglalaho. Isang paalala na may mga lugar sa mundong ito na hindi para sa tao. Ipikit ang mga mata, isipin ang paglaho ng hamog, at damhin ang katahimikan, sumama ka sa akin sa dilim. At ngayon, bumalik na tayo sa liwanag